Pag-execute na tayo ng buy, hindi muna natin lalabas yan. So, baguhin natin. What if, iba naman ang analysis natin. Ang nakita natin is, bababa. No? Bababa siya. Nagkaroon ng candlestick na mas malaki ang body sa baba, more than 50. So, parang ang nagiging bias natin is sell. Pero pag ganyan, hindi kami kaagad nagbabay. Ang ginagawa namin, hihintay namin mag-retest kung saan siya nag-breakout. Breakout kasi ito yung trend. Nag-breakout siya doon sa line na yon, babalikan niya yun. Common na binabalikan niya yun. Para bang ang mangyayari kasi is kung lalakihan ko yan, ang magiging itsura niyan ganito. Yan. Down, up, okay, up, down, down. Let's say nag-break, yun nga, yung candle. Karaniwan, babalik yan para magkaroon ng up. Diba? Up, high, lower high. Kailangan yung lower high. Low, lower low. Yun kasi yung setup ng downtrend. Pagka naman uptrend, ang setup naman niya, itong nasa kabila. Yan. Ang setup naman niya is high, higher high, higher high, higher high. Low, higher low, higher low. Kung mapapansin nyo, yun. Low, higher high, higher low, higher high. Ngayon, kung mabibreak yung structure na yan, may posibilidad talaga na bumaba siya. Yun yung ibig sabihin nun. Halimbawa, yun nga, nagkaroon ng candlestick na malalim o nag-break out dito. Yun, yung may body. Tendency niyan, down, up, down, up. So, doon ang pasok ng sell. Let's say, nag-bias ako ng sell. Sample lang. So, mag-execute ako ngayon ng sell. Balik ako sa trade. Yung nasa taas, again, yung plus. Yan. Ayan na ngayon. Checkin nyo uli. 0.01 sa mga baguhan. Pero this time, sell naman. Again, walang stop loss, walang TP. So, sell naman ang pipindutin ko. Sell. Yan. So, yan. Meron na ngayon akong trade na buy kanina, sell naman ngayon. Ngayon, pag pinindot ko yung sell ng matagal, wala na naman siyang stop loss at saka take profit. Para maglagyan natin ng stop loss yan, babalik tayo sa chart. Yan. So, pindutin natin kung saan tayo nag-sell. Ayun, lalabas na naman yung nasa baba, SL. Pindutin natin SL. Ayun, sa taas kasi sell tayo. Ang magiging stop loss natin sa taas, baligtad. Kanina ang stop loss ng buy sa baba. Ngayon naman, sa taas. Ang TP naman, sa baba. Kasi kung tama tayo, bababa, yun ang TP niya. Pindutin uli natin yung arrow na blue. Makikita nyo yung modify sa baba. Pindutin nyo yung modify. Ayun, nag-appear na yung stop loss at saka take profit. Pero again, yun nga, napaka-importante niyan para hindi ma-wipe out ang ating kapital. Okay, pindutin ko na yung modify. Yan. So, ayun na ngayon, meron na tayong trade. So, since this sample lang naman ito, what if okay na tayo, panalo na tayo, o kaya naman talo tayo, gusto natin i-close itong mga trade na to manually. Although na magko-close siya pag nahit ang stop loss at saka take profit, pero what if gustong i-close manually? Anong gagawin natin? Pwede kang pumunta sa chart, pindutin mo kung ano yung trade mo, ayun, makikita mo yung close. Or pwede kang pumunta ng trade, pindutin mo ano yung gusto mo i-close na matagal, ayun, nakikita mo ngayon yung close position. Close natin yun. Yan, close. Sabi niya, close with profit. Ayun. Pindutin natin, close with profit 64. Close natin. Ayun. So, wala na yung isa mong trade. Gusto pa rin natin i-close to. Pindutin muli ng matagal yan. Close.
Close with loss naman. Close. Ngayon, paano natin malalaman ano yung mga history ng mga trade natin? Pindutin natin itong yung history, parang may clock. Pindutin natin na matagal yan. Ayan, lalabas ngayon yung history. Ngayon yung trade natin. Kung gusto nating tingnan yung history natin ng 1 day, 1 week, or 1 month, pindutin natin yung nasa taas gawing kanan. Yan. Today, last week, or last month. Yun lang.